Badayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, dabawenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Badayaw Davao. Madayaw Davao, madayaw, madayaw, madayaw Davao. Hey yeah 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 yeah. 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 Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isa, wag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom ka talagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan, walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa taalang sa progresibong dakbayon. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Hey yeah 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 yeah. Hey yeah 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 yeah. Hey yeah 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 yeah. Hey yeah. Guys, dali sabay ko ninyo mang limpyo ta. Kabalo ba mo na nagataas ang cases sa dengue karon? So dapat yun na maintain ang cleanliness sa atong eskwelahan, labi na nga hapit na gyud ang opening sa klase. So tara mang limpyo ta. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Mabuhay og madayaw Davao City. Today is June 13, Friday, og live kita karon sa Crossing Bayabas National High School Toril, Davao City para kini sa ilang brigada eskwela o ang preparation nga ginahimo sa mga school teachers, parents and students para sa pag-open sa school year 2025-2026. By the way, I am Catriona Batu, your pag-asa ng Davao 2025. Ubanimin ninyo sa tibuok pwersa sa Madayaw Davao aron ihatod kaninyo ang mga balita ug impormasyon gikan sa City Government of Davao. Ni atong Huwebes, formal nga gisugdan ang Duaw Davao Festival 2025. Balikan ta kung unsa ang mga highlights niini. Ania ang report.
Formal na nga giablihan ang Duao Davao Festival sa usa ka matahom nga programa alang sa pagpromotar sa mga lokal nga turismo sa syudad. Atol sa mong selebrasyon, mga nagkadayang local artists ang mipasundayag sa ilang mga talento sa maaning usa ka female and male P-pop group nga mipakita sa kano sa pagsayaw. Ang kalihukan na gisalmutan sa mga department heads gikan sa mga nagkadayang buhatan sa syudad nga nagpamatuod sa ilang suporta o pagtinabangay alang sa kalampusan sa maong festival. Gipasiug da usab ang bagong tourism video sa Duao Davao Festival nga nagpakita sa mga nagkadayang tourist spot attraction sa Davao City nga nagtasig sa mga bisita nga masinati ang katahom ug kultura sa syudad. Samtang gipresenta usab sa publiko ang mga 20 ka mga kandidata sa Reyna ng Davao 2025 usasab sa gibidang highlight sa maong festival ug subay usab sa pagsaulog sa bulan sa Hunyo isip Pride Month. Now on its second year, we gather again to celebrate Duao Davao, a true testament to the enduring Davaoeño spirit we proudly share with the world. As such, we invite everyone to go out and take part in the various events lined up for Duao Davao from June 5 to 29, 2025. Ang Duao Davao Festival mulungtad hangtod Hunyo 29 ning tuig 2025. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Maayong buntag Davaoeños, kini inyong Reyna ng Davao 2024 Rian Calza, kay dinhiman sa Turil mibisita ang Madayaw Davao, busa diniusab kita manghatag og papremyo. Para sa mga naa dinhi karon sa palibot, tutok na sa Facebook Live sa page sa Madayaw Davao o sa live sa Facebook, sa YouTube o TikTok account sa Madayaw Davao aron doon na kamoy chance na makadaog sa ato mga nagkadaiyang papremyo. Kutob sa among makita o niya nga nakatutok sa programa online, basin ka muna ang maswerteng winner, busa at tangi. Una ka na niya ang mga ronda balita kauban si Miss Sheila Vergara Rubio. Andam na ang matag tulunghaan alang sa Abre Klase kini human gipahigayon ang brigada eskwela sa tanang mga eskwelahan dinhi sa syudad sa Davao. Ani ang report ni Simon Abarsolo. Misalmot ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa Davao sa Brigada Eskwela 2025 kick-off ceremony. Opisyal nga gisugdan kanetong Martes sa Chofelo V. Fernandez Elementary School sa Indangan ng Buhangin District. Gibutyag nga DepEd Davao City Schools Division Superintendent Reynante Solitario nga dako ang natampo sa syudad pinaagi sa pagdunar og mga libro ingon man mga materyales sa pagbasa alang sa mga nagkadaiyang library hub sa matag eskwelahan. Tumong karon sa DepEd ang pagbalig-on sa pagbasa, literacy, ingon man numeracy sa mga estudyante diin dugang nga tampok usab kini sa Brigada Eskwela 2025. Apart from the support also of the city government of Davao through provision of reading materials in our library hubs through the Special Education Fund. In-approve po yun ni Mayor, kami sa local school board. And masayang-masaya kami sa tulong ni Mayor Sebastian Duterte sa mga schools natin sa public. At asahan namin, ipamimigay namin yon during the opening of classes. Nagpasalamat usab si Solitario sa uban pang mga supporters o donors nga naghatag og pintal og dugang gamit sa eskwelahan. Usa lang naman si Nanay Ninita Orquita sa sayong nga nanlimpyo sa matag classroom isip pagpakita suporta sa iyang anak ug sa maong tulungaan. Diri mi sir kay namintura mi para sa pag open sa klase, okay na ang pagsulod sa mga bata. Gusto ko mo support sa akong mga anak, silang pag-eskwela nga naga-support ko sa school, nga magtabang. Gikatakda nga magsugot ang klase karong Hunyo 16 ning tuig 2025. Gidugang usab sa buhatan nga andam gihapon ang mga eskwelahan sa Davao sa pagdawat og mga donasyon sa mga pintura ingon man andam gihapon kini nga modawat sa mga late enrollees.
Para sa Mariao Davao, ako si Simon Abarsolo. Hingpit na nga gisugdan sa Davao City Health Office ang Dengue Awareness Month dinhi sa Dakbayan sa Davao. Paday ng paningkamot sa kagamahanan nga mabatukan ang maong sakit. Gani natala sa CHO ang pagkunhod sa kaso sa dengue dinhi sa syudad. Dugang nga detalye sa report ni Lawrence Igloria. Nagbunga ang walay puas nga paningkamot sa Davao City Health Office sa pakigbatok sa dengue, sanglit natala ang pagkunhod sa kaso sa dengue sa Dakbayan karong tuiga. Atol sa paglusad sa Davao City Health Office sa Dengue Awareness Month sa Barangay Dacudaw, Kalinan District, padayong nanawagan ang CHO sa katawhan nga ipadayon ang paglimpyo sa palibot aron padayong maproteksyonan ang katawan ilabi na kabataan kontra dengue. Ana sa 13.4% nga pag-decrease sa morbidity cases ug 11.1% nga pagkunhod sa mortality cases sa Davao City kung ikumpara sa tuig 2024. Lakip sa mga proactive nga lakang nga ginahimo sa CHO mao ang pagpausbaw sa surveillance, improve logistics ug ang pagpaaktibo sa Barangay Mosquito-Borne Viral Disease Task Force sa 182 ka barangay sa syudad sa Davao. As a Davaoenos remains our strongest weapon. So maugid na ang pinaka number 1 weapon nato sa dengue, ang pag-clean up drive sa atong tanang panimalay. Si Davao City Mayor Sebastian Base Duterte mihatag sa iyang mensahe sa maong dengue awareness activity pinaagi ni City Health Office in Charge Dr. Tomas Miguel Ababon. As we celebrate Dengue Awareness Month, may this initiative empower all the Baweños to gain deeper understanding on dengue prevention and mitigation. Let us always remind ourselves that prevention starts at home through simple acts of discipline, vigilance, and responsibility. Gila sa CHO ang pipila ka mga high-risk barangays lakip ang Bukana, Buhangin, Kalinan, Catalonan Grande, Tibungco Proper, Talumo Proper, Sasa, Maa, Indangan ug Marilog. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Madayaw, Madayaw, Davao. Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryong mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan. May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security. Volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444. Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, doon na ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron ma-aksyonan
pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan, kini nga mga numero atong tawagan, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Gipahigayon sa Davao City Health Office ang libreng TB screening alang sa atong IP community. Ang detalye sa report ni Potpot Maranyon. Libreng tuberculosis screening ang gihimo karon sa Davao City Health Office alang sa IP community ilawom sa programa sa Active Case Finding o ACF sa City Health. Kini gibutyag ni Dr. Nikita Marie Hamiana, TB Program Focal Person sa CHO. Nga tumong sa ACF ang pagsiguro nga makadawat og serbisyong medikal ang mga lugar nga lisod maabot lakip na ang IP communities. Dili kini tungod kay mitaas ang kaso sa TB, kun dili kabahin kini sa pagpaningkamot nga mahimong TB-free ang Davao City. This is something that our IP community will look forward to, the field health and health services that we will bring around to the barangays. So for the whole year, we are offering chest X-ray. So kung wala kang mga chest X-ray, dito lang tungkol sa TB, bonus na lang na siya. Kung makita ninyo na normal in X-ray, that's something good now. But if not, naagin ako yung mag-back up. Ang TB is very curable and preventable. Nagsugod ang ACF sa Barangay Santo Niño, Tugbok, District Bilabayng, Hunyo 2 ug magpadayon kini sa lain-laing barangay hangtod Hunyo 27. Kauban sa serbisyo ang libreng chest X-ray ug sputum test para sa TB, EGRA test para sa latent TB, leprosy test, HIV ug STI screening, ug diabetes ug hypertension check-up, apil sab ang prenatal ug postnatal ug dental consultation, bakuna para sa kabataan ug mga inahan, deworming ug vitamin A supplementation. Gihangyo sa CHO ang mga Dabawenyo nga motambong sa mga aktibidad ug magpahimulo sa libre nga serbisyo. Para sa dungag impormasyon, bisitaha ang CHO o District Health Office. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Padayon ta sa Madayao, Davao, subay sa ongoing nga Brigada Eskwela. Karon atong makaubon ang principal dinhi sa Crossing Bayabas National High School nga si Richelle Armamento. Good morning, Ma'am Richelle. Good morning, ma'am. Kamusta po, ma'am? Pila ka days naman mo nagbrigada eskwela o gumusta ang dagan? Ikalima na kaadlaw karon sa pag-implementar sa among Brigada Eskwela dinhi sa Crossing Bayabas National High School ug malampuson kay ang tanan nga mga maestra, maestro, mga parents ug mga learners nga kauban sa ilang mga parents nga nagpa-enroll kay sabay man ang Brigada Eskwela og Plan Balik Eskwela karon ang enrollment. Nag-participate pod. Pati pod ang mga local government units, labi na ang kusog nga suporta gikan sa ASO, Auxiliary Services Unit sa Local Government of City of Davao ug ang barangay sa Crossing Bayabas. That's very nice po. Kita ko nga ang daming tao dito ngayon sa Crossing Bayabas. Usually po ba ilang days ang Brigada Eskwela? Sa karong tuiga, ma'am, is 5 days, 9 to 12. Pero if napay mag-extend sa ilang help, pwede po mag-extend until Saturday po. When ba mag-start ang klase ug unsa ka prepared na ang Crossing Bayabas National High School? In terms of preparation, almost 95% na ang preparation sa Crossing Bayabas. Mga finishing touches na lang ang gibuhat karon. Makita na to nga limpyo naman ang palibot, ang mga trees na prune na. In fact, previous days nagtapok tong mga basura no nga gipang prune nga mga branches sa trees ug ang uban pa nga mga basura nga nahibilin dili man nato makaligayan ang uban nga mga tao nga nagapa-enroll nga naay mabilin so ginapanghipos kay ang Crossing Bayabas implementar sa basura ko sagot ko mauna nga gina-maintain jud ang cleanliness sa tibok eskwelahan and smooth lang ang operation
and ready na ang eskwelahan para sa pag-implementar sa atong first day of classes karong June 16, 2025. Yes, ready na jud kaayo ang crossing Bayabas, no? Kita jud na maintain jud even ang trees gina-prune. Yes So po. it's very nostalgic din for me kasi I see Girl Scouts around. I see so many cleaners. So very nostalgic for us for me when I was a student also before. So basin po na pa mo'y gusto i-inform sa public para sa umaabot nga school opening. Okay, para pagdungag, pagpahibalo sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Davao nga gusto pa magpa-enroll nga mga anak nila dinhi sa Crossing Bayabas National High School, ang atong enrollment magpadayon pa hangtod June 20, 2025. Og magdawat pa mi og enrollment, even mga transferees. Kay naman mi mga uban pa nga mga programa dinhi sama sa mga para sa mga working students na atay MWSP and late afternoon program para sa mga working students nagatrabaho nagatrabaho while studying, and naapod ta 2 shifts, natay morning shift og naapod tay afternoon shift in both junior high school and senior high school po, and naapod mi special program in sports para sa katong naga-excel sa sports. So, narinig niyo po yung lahat, no? Until June 20, Ma'am Rochelle, Yes, the enrollment is still ongoing in Crossing Bayabas National High School, and very inclusive because they have schedules for working students as well. Yes, Daghan salamat po, Ma'am Rochelle, again, sa time na gihatag nimo sa Madayaw, Davao. Unya, tuyukon pa sa among kauban ng update sa Brigada Eskwela din Samtang Dabawenyos, mubalik ta kay Rian. Og karon magsugod na tagpanghatag sa atong mga papremyo. Uban ni ninyo og atong susihon kung nakatutok or nagtan-aw bagayod sila sa Madayaw Davao Live. So ali uban ni ninyo. Wow, same sila og uniform tanan, no? Asa to siya? Oh, hi! Nagtan-aw ba ka og Madayaw Davao na live? Ay, magtan-aw pa lang siya sa pero naka-follow na siya. Sige. Unsa mo nganong same mo og uniform? Pwede ka mo tindog. Nganong same mo og uniform? Unsa mo sa eskwelahan? SSLG po. SSLG po. Unsa imong position? Grade 9 representative. So, unsa ba ang contribution sa SSLG karong Brigada Eskwela? Daghan po for like para smooth ang sa enrollment and magtabang po sa mga teachers, mag-assist sa mga parents po and students. So unsa ba ang kanang feel nimo ang relevant sa Brigada Eskwela sa pag-open sa atong school year karong tuiga? Kailangan po ang Brigada Eskwela po kay na po opportunity na malimpyo ang school para po mag-get to know the teachers and para po karon na po ang inyong enrollment po. O karon kay nagtanaw makaog Madayaw Davao Live, nakadaog ka og food package gikan sa City Government of Davao. So unsaon nimo ang food package? Pwede po kanang ibutan mo sa balay or ihatay na ako sa akong mga igagaw. Pwede po lutuon nimo unya kaya kapoy kayo maglimpyo. Daghang salamat Nathaniel og karon ato pod ang susihon. Kung nagatanaw si Ma'am. Grabe, giflad o react ni Ma'am, no, ang Madayaw Davao na live. So, hi Ma'am, kamusta ka? Unsay mong pangalan? Hi, I'm feeling great right now. I'm Ma'am Lina C. Alamanya from the Grade 11 Faculty of Crossing Bayabas National High School. Unsa ba ang dagan karon sa Brigada Eskwela, Ma'am? Well, Brigada Eskwela really went smoothly, no, since very participative, cooperative ang ato ang parents and guardians na nag-attend, no, as well as the students. And of course, that is with the directives and the facilitation of the teachers. Requisite ba ang Brigada Eskwela sa enrollment, Ma'am? Actually, yes. We highly encourage really kay tanan man pud ta maka-benefit, most especially ang ato ang students for that, no? So ato yung iset para ang ato ang learning environment very conducive sa atong students at the beginning of the school year. So kamusta ang preparation karon, Ma'am? Isip usa ka magtutudlo nga naga-facilitate sa Brigada Eskwela?
Actually, it's quite challenging kay sabay ang Brigada Eskwela and OBE. But then, our school has organized the committees para dili magjagal ang ato ang task. So far, it's going on smoothly. So, yes, so far, really, maayo ang dagan, no? Wala kayo may stress pa. Right now na feel. Dagang salamat, ma'am. Okay, nagtanaw makagmadayo Davao Live, nakadaog pod ka og food package gikan sa City Government of Davao. So pang isa ka semana nga konsumo na siya, ma'am. So unsay plano nimo sa food package? Well, of course, para sa consumption sa family, maka-save me, maka-economize. Thank you so much, City Government of Davao. Daghang salamat, ma'am. Ug daghang salamat sa atong mga winners karong buntaga. Unyang taod-taod mo tuyok pa ko aron maghatag og mga papremyo diri sa eskwelahan. Samtang padayon ta sa atong ronda balita atong ipasa ka Ma'am Sheila Vergara Rubio. Ang lokal nga panggamahanan sa Davao mipahigayon og 3-day capacity enhancement training alang sa mga agricultural extension worker niini. Anong detalye sa report ni Lawrence Igloria. Gipahigayon sa Davao City Agriculturist Office Concagro ang tulo ka adlaw nga capacity enhancement training alang sa mga agriculture extension worker nga nagtutok sa damage assessment reporting system o damage and loss assessment. Kini aron mapaligo ng abilidad sa mga agricultural workers sa syudad sa pagkolekta og pag-report sa tukma nga mga datos sa damage loss sa agrikultura mahitungod sa kalamidad o disaster. Ang aim nitong training na to is to capacitate our agricultural extension workers, no, na maka-generate kami ng timely and accurate data para in times na na-disaster. Kay kana manggung data, very important na siya para pod makabuo kami ng rehabilitation plan in cases nga apektado ato mga farmers. Gitabungan sa 43 ka mga partisipante gikan sa tanang distrito ang moong training nga gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Information System aron sa pagkat-on bahin sa mga bagong feature, protocol ug integration niini ngadto sa disaster management workflow. Gipasiug daw sab sa maong training ang hiniusa mga konsepto, valuation method o validation procedures aron masiguro ang pagka-accurate sa damage assessment report sa mga distrito. In cases na may calamity manggod, then after pagpasok ng data, no, ginagawa namin yan siya ng rehabilitation plan, and then kung ano yung nasira sa farmer, normally yun din ang like for example, if they have to start again their livelihood and they needed the seeds, the seedlings and the fertilizers, then kung makaprocure na, ginahatag na mo balik sa ilaha so that they can jumpstart. For infrastructure also, like for example, nasira ang irrigation canal, naapod na siya, so makagahin pod ang atong gobyerno og funds para ma-rehabilitate ang mga infrastructures po. Gilauman sa Kagro nga mas mapakusgan ang kalig-on ug pagtubag sa sektor sa agrikultura sa syudad, ilabi na sa mga dapit nga naapektuhan sa kalamidad. Para sa Madayo Davao, ako si Lawrence Igloria. Goy-go, kami bohoy, tapopi anak, tanang na maotaw. Usako, kapusuno, kana akong to, parulos goy. Pagbuyo kay ko, way bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, taong kanami. Napag-upo, way kasapag kakoy, oyot kalampo. Kay puro tamana, katonin panuban, way pag-ampo, kaupianan ko, way kakoy kumimono, way kahalaan, kalampo.
may now take your seats. Naubos sa second reading sa 20th Davao City Council ang ordinansa mga makapakusog sa rights and privilege sa mga person with disability o PWD. Ang detalye sa report ni Ferlie Gumbok. Maski pakusgan sa 20th Davao City Council ang katungod og pribilehiyo sa mga PWDs, pinaagi sa pagpasar sa ikaduhang pagbasa ang ordinansa sa Comprehensive Persons with Disability Rights, Privileges and Protection. Sumala ni Councilor Enzo Villafuerte ang maong ordinansa o sa kalakang sa konseho aron masiguro nga ang mga PWD sa dakbayan makatagamtam sa patas nga oportunidad o proteksyon. Kani ang comprehensive na rights and privileges of our persons with disability. So, this will ensure na maprotektahan ang katungod, mga pribilehiyo sa atong mga persons with disability. So, under this ordinance, a individual who uses a fake PWD ID can be penalized. And any person na mag-vilify, denigrate, or magkanang siraan ang atoang mga PWDs in any way, pwede ma-penalize under this ordinance. This ordinance also has some unique provisions. It states that all barangays should have a PWD help desk para nay mag-uula ng mga PWDs nato with their concerns. Ubos sa mga ordinansa mao ang mas gipaligon nga pribilehiyo sa mga PWDs. Sama sa educational support, pinaagi sa financial assistance ug scholarships, suporta sa athletes nga PWDs, ingon man ang mga PWDs nga mulahok sa conventions ug training sa national ug international level, ug proteksyon batok diskriminasyon, pinaagi sa pagpataw og penalty sa mga nakalapas sa maong ordinansa. Fake PWD IDs, daghan karon mga establishments na dili na magdawat og mga PWD IDs nato kay they have no way of confirming kung tinuod ba ang PWD ID nato. But right now there is a city we have already the Davao Citizen ID. This will be one way to confirm kung tinuod ba ilang PWD ID kay naka-register sila sa PDAW nato or sa CSWDO. Dugang ni Councilor Villafuerte ang maong ordinansa o sa lamang sa pandayong advokasya sa syudad alang sa mas inklusibong komunidad ang naghahatag og patas nga kahigayunan sa tanan. Para sa Mariao, Davao, ako si Ferlie Gumbok. Lain na pod nga bisita atong makaistorya karong buntaga. Subay gihapon sa preparation para sa school opening, particular sa security preparation, makauban nato si Police Lieutenant Absara Malikansi, Chief Women and Children Protection Desk of Toril. Good morning, ma'am. Good morning pod, ma'am. Kumusta? Sa karon, ma'am, ang usa sa ginakabisihan ninyo ay ang pag-secure sa schools diri sa Toril. Kamusta ba so far? Yes, ma'am. Regarding sa pag-security po sa ato adiri sa area sa Toril, ma'am, naka-align ta sa mandate sa ato ang Chief PNP, ma'am, na ang iyahang mandate is tanan nga mga kapulisan naa sa gawas. So, dili bago sa ato kung unsaon nato pag-secure sa community, ma'am. Bali, ang amo ang mga pulis, ma'am, gitagtag sa mga eskwelahan, lalo na katong nagabrigada, na gina-ensure nato nga mabantayan nato ang tanan nga mga naay mga eskwelahan. Naatay mga police auxiliaries nga nagatabang pud sa ato para mag-assist not only in terms of security kundi pati na pagman sa traffic po, ma'am, kasi daghan man pud ang mga nag-adto sa eskwelahan, so ma-traffic din siya, ma'am. Ana siya mga Thank you po. So basta Brigada Eskwela na adyo mandate, no, from Davao City. So police officer. Yes, definitely Davao City security po talaga. Pero unsa ba ang mga common nga problem nga na-encounter ninyo sa pag-secure sa mga schools para sa Brigada Eskwela? So far, ma'am, karon nga panahon na, ma'am, wala tay mga
dagko kayo nga mga insidente nga mga na-encounter, ma'am. Kasi ang mga katawhan, ma'am, aware man pod sila o naka-align pod sila kung unsa ang mga dapat do's and don'ts sa ato ang palibot o naka-align sila sa ato ang kapulisan kay from time to time aware nato sila, ginatagaan nato sila og mga information kung unsa ang dapat buhaton ug dili buhaton, kung unsa ang ilahang buhaton paunsa mag-report kung naay mga insidente. Sa pagkakaroon, ma'am, wala tay mga big nga mga insidente nga na-encounter during sa brigada, ma'am. Very nice, no? Wala talagang issue when it comes to security and safety. Yes, ma'am. Opo. Dito sa Davao and even for schools. Oo, kasi po, ma'am, ang karon mandate sa ato ang Chief PNP is dapat kung naay mahitabo, within 3 minutes, ma'am, makaresponde ta, ma'am. Kasi naa ang mga kapulisan nato sa gawas, wala sa istasyon. Yes, Naa very na. top-notch Yes. jud kaayo ang police and Opo. training ng Davao City. Yes, ma'am. How about sa school opening po, ma'am? Malapit na po mag-start ang first day of school. Anong preparation or how are you going to secure the schools po for the first day of school? Yes, ma'am. Nanatay security deployment, ma'am, nga gibuhat sa ato ang operation, ma'am, nga bawat eskwelahan naatay pulis nga ibutang, ma'am, o police auxiliaries para mag-secure sa mga magpa-enroll, mga muadto sa eskwelahan ug masiguro nato, ma'am, ang kaluwasan sa mga nagaadto sa eskwelahan, ma'am. Naatay nakaandam na ma'am, gibuhat na sa ato ang istasyon. Yes, so ready na jud mo, no, for Yes, ma'am. for the Sa first day of opening, ma'am, school. yes, ma'am. So daghan jud schools diri sa Toril. Dili man mo maglisod og deploy sa personnel, no, sa kadaghan schools diri sa Toril. Atong paningkamutan, ma'am, ang mga katawhan or kapulisan nga matagtag sa bawat eskwelahan. Kung kulangon man, mag-request ta sa main office. Pero sa pagkakaroon, ma'am, ginasiguro nato nga naadyoy mabutang nga mga kapulisan o auxiliaries, ma'am, nga magbantay during sa opening sa school, ma'am. Yes, pero I feel like it's no question naman no, na prepared jud kaayo Yes, ma'am, ang yes. police force diri sa Davao for any situation that will happen. Thank you so much, ma'am. Any message po para sa mga taga Toril sa school for the school opening? Yes, ma'am. Para sa mga taga Toril, karong opening po sa eskwelahan nato, karong pag-start jud sa school sa Toril. Ginahangyo namo o ginaauhag ang katawhan sa Toril nga kung doon na mo'y ipaabot or doon na mo'y gusto nga magpa-assist mo sa kapulisan nato, magpa-responde. Kung dili ninyo ma-reach out ang 911, pwede mo mutawag sa muang hotline number 0998-598-7069. So, palihog magtinabangay ta kay dili nato ni makaya kung pulis lang ang atong saligan. Daghang salamat og maayong buntag ka natong tanan. Daghan salamat Police Lieutenant Absara Malik Kansi of the Toril Precinct. O karon padayon ta sa Ronda Balita kauban si Sheila Vergara Rubio. Malabos nga ipahigayon ang disaster resilience training ngadto sa mga barangay nga gideklarang under state of calamity natong Enero 2024. Ani ang report? Ang lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Social Welfare and Development Office. Nagpahigayon og 5 ka adlaw nga disaster resilience capacity building sa mga barangay sa Talawma District nga nagdeklarang under state of calamity ni atong Enero 2024 tungod sa pagbaha. Matud pa ni CSWDO Emergency Section Head Ana Bilogo nga ang tuyo sa maong pagbansay mao ang pag-andam sa komunidad ug paghatag og gahom kanila aron makaresponde panahon sa emerhensiya. So nituto ko karon diri sa mga lumulupyo sa ground. Kasi sila kung dapat unang responder. Ang ilang makatunan diri di lang mang nila magamit sa ilahang barangay, kundi magamit mismo sa ilang panimalay. Apil sa mga partisipante sa maong training mao ang mga kabatan-unan, solo parents, kababayinan ug mga persons with disability. Dako kayo silag tabang kay gitagaan na to silag social responsibility sa barangay. Tagaan na to silag katakos ug kaalam nga sila day mismo na ay pwedeng matabang sa atong komunidad. Gipunting sa mga guest speakers sa maong training nga sila mismo ang mahimong volunteer responder sa ilang komunidad panahon nga adunay emerhensiya o kalamidad. Sulod sa 5 ka adlaw, ilang tunan ng
community organizing, fire suppression, basic life support, radio operation ug uban pa. Sa katapusang adlaw nagpahigayon sa simulation exercise kon CIMEX aron mas masabtan ug mabansay ang ilang nakatunan sa 5 ka adlaw nilang training. Part siya ng sa disaster plan ng council to teach barangays basically community emergency response training. Isa sa nagpailawom sa maong training si Eric John Armigos, usa ka residente sa Barangay Talomo. Matud pa niini nga dakong tabang alang kanila ang maong training alang sa dungag ihibalo panahon sa emerhensiya. So nalipay mi pagdako og nagpasalamat na sana mas daghan pa ang atabangan og daghan po doon ta ang mga pay para ma-aware kang tanan and mas dako kayong empowerment sa mga na ni-appeal tungod kay ang city government nagpaluyo gid ani labi na matawag na 911 ang Gitak daw usab ang susamang training alang sa mga barangay sa Talomo A, City Poblacion, Buhangin A, Bunawan, San Isidro ug Barangay Lasang. Ang maong lagang kabahin sa pagpalingkamot sa dakbayan sa Davao nga mahatagan og hustong kahibalo ang katawhan panahon sa kalamidad. Potpot Maranyon, Madeo, Davao. Lokal nga kooperasyon ug partisipasyon sa katawhan highlight sa Philippine Eagle Week 2025 alang sa pagprotekta sa gikaingong critically endangered nga Philippine Eagle. Ani ang report. Subay sa pagsaulog sa Philippine Eagles Week 2025, mas gipalikon karon sa Philippine Eagle Foundation ang panaghiusa tali sa komunidad, lokal nga panggamhanan ug mga indigenous peoples aron palambuon ang mga inisyatibo sa pagpanalipod sa gikaingong critically endangered species nga Philippine Eagle. Gipasiugda sa buhatan nga dili lamang trabaho sa mga environmentalists ang pagpanalipod sa maong anggila apan responsibilidad usab sa matag usa labi na sa mga komunidad nga doon sa natural nga habitat niini. Pinaagi sa mga aktibidad sama sa community forums, tree planting drives ug livelihood workshops nga nag-awhag sa sustainable nga pagpanginabuhi. Gipakita sa mga buhatan nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan ug kalibutan mamahimong kabahin sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa katawhan. We're very happy na very successful ang mga community-based projects natin. We have at least 14 indigenous partners and we have proof na by working with indigenous communities, tuloy-tuloy yung breeding success at saka production ng mga wild eaglets natin. Usa sa mga gilauman sa buhatan na mao ang mas lawom nga pagsabot sa publiko sa papel sa Philippine Eagle isip simbolo sa pagka-Filipino ug biodiversity ug ang pagpanalipod niini dili lamang alang sa karon kundi alang sa umaabot nga henerasyon. Ang maong selebrasyon gisaprotahan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR uban sa mga lokaleng opisyal, eskwelahan o grupo sa kabatanunan nga aktibong miduyog sa mga kalihukan. The priority threatened species including the Philippine eagle. So with that fund, we were able to strengthen and intensify the monitoring activities of the DNR. We were with our partner, of course, like the Philippine Eagle Foundation. Gilauman nga pinaagi sa tibok nasod ang kampanya sama sa Save from Extinction, mahimong mas lig-on ang paningkamot sa pagpugong sa kawadon sa Philippine Eagles sa atong nasod. Para sa Madeo Davao, ako si Simon Abarsolo. Padayon gapunta sa paghatag og mga papremyo alang sa mga nakatutok sa Madeo Davao Live. Tara uban ni ko ninyo. So diri no, ang ilahang uniform na ay press nakabutang. So mo ni sila mga future media practitioners. Oh hello. Tanaw na to nakatutok bagayod sa yes, nakatutok sila sa Madeo Davao na live no. So aron ato makita. Hello, kamusta ka ug sa imong pangalan? Okay lang po. My name is Leia Angelique Albucho. So is press officer ka diri sa eskwelahan. Unsa ba ang imuhang expertise? Radio broadcaster. So, akong pangutana sa imuha as a student, unsa ka relevant ang Brigada Eskwela? As a student po, para sa kuha, importante kay ang Brigada Eskwela kay para pag mag-opening na po ang class kay marag limpyo ang school, makita nato na hala maganahan kog eskwela kay nice kanang ang surroundings kay hinlo na siya tapos
makita sa nato na nagtinabangay ang mga students, teachers, and ang city para ma-prepare jud ang crossing para sa opening. Tama, so unsa ba ka, like, as a student pod, na kanang hapit na ma-open ang klase, ready na ba mo? As a student po, yes, ready na po jud po. Okay. Wala pa 1 week. So, before nag-start ang Brigada Eskwela kay nag-andam na po may sa Jorn if kinsa ang mag-cover and ang mga things po namo kay makaandam na po. Nagtanaw ba ka sa Madeo Davao? Yes, nagtanaw siya, no? Og karon kay sis nagtanaw man mo sa Madeo Davao Live, nakadaog mo og food package gikan sa City Government of Davao. So, unsaon man nimo ang food package? I-share po din na mo. Mauni mong himuong sa pasukan po siguro kay mauni amo ang pagsalusaluhan. Pwede every after simulation or training sa inyuhang press, pwede niyo siya magamit no na pangkonsumo. Ang tagaan po nato tong nagtanaw ganina no, daghang salamat sa pagtutok sa Madeo Davao Live. Daghang salamat sa atong mga winners karong buntaga padayon gihapon sa pagtutok. Mubalik pa ang Madeo Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Sayron ta kung asa na pod nga barangay ang gihatdan og serbisyo sa City Government of Davao alang sa serbisyo Barangay Caravan. Ania ang report. Subling mibalik sa operasyon ang lokal nga panggamhanan sa pagpanghatag og serbisyo sa mga katawhan, ilabi na kadtong nagpuyo lagyong dapit sa syudad. Gani baguhay lang ang gibisita ang barangay Atan-Awe ning syudad sa Davao, diin nakapahimulos ang mga residente sa mga libreng ibot sa ngipon, tambal, gupit sa buhok ug uban pang serbisyong hatod sa City Government of Davao. Sama ni Cherife, residente sa maong barangay, dako na lamang ang pasalamat nga tungod sa barangayan Caravan na asikaso niya iyang national ID ug usasab siya sa mga maswerteng nakadaog og usa ka sako nga bugas. I'm very thankful no kay as part of the community. We're grateful po ta kay isa ta sa mga tao nga nahatagan po sa mga blessings sa City Government of Davao. And of course, we are grateful sa ato ang mga barangay council kay at least nag-extend po sila og effort, and then ang mga organizations naghatag po sila og effort diri para maka-extend og help, and then maka-share po sa ilahang mga blessings po diri sa ato.
Ang Barangayan Caravan mo bisita na sab sa Barangay Wangan, Kalinan District karong June 16, sa Barangay Lumiad, Pakibato karong June 17, samtang karong June 18 sa Barangay Dalag sa Marilog District, Barangay Ilang sa Bunawan District karong June 19, ug sa Barangay Suwawan sa Marilog District karong June 20. Para sa Madayao, Davao, ako si Lawrence Igloria. So ngayon ay ipipresenta ko sa pamamagitan ng mga larawan kung ano na ba ang ating natapos sa loob ng 4 na araw na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na naglilinis at pinapaganda ang ating paralan. Ay Madayaw, Madayaw, Davao! Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidan tayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini, dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian, sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Dabawenyo mutuman sa balaod trapiko. Madayaw, Madayaw, Davao! Alright, una ta, hinayin lang nato itong tingog. Kaya busy pa sa likod. Una ta manamilit, pasalamatan sa Madayao Davao ang kinatibukang puwersa sa Crossing Bayabas National High School ilabi na sa ilahang principal na si Ma'am Richel Armamento. Ug syempre, pasalamatan sa dato ang ato mga maanyag bisita karong buntaga. Si Catriana o si Rian. So, kumusta yung experience? First time ni mo si Rian, dili niya first time. Kumusta yung experience? First time ko mag-host na live. Live, actually, yes. But, for me, the experience going here sa Crossing Bayabas National High School, very nostalgic, no? Kay parang school, and then I see Girl Scouts around kasi Girl Scout din ako before. Wow, okay. Pero kumusta? Nawala gid ang kulba, di ba? Yeah, nawala. I mean, adrenaline Yes, na lang yes. jud. Yes. Si Rian, basi First time po na ako mag-segment host sa papremyo. Lingaw siya og sa mga always nagatutok sa Madayao Davao Live, napadayon lang gid sa pagtutok para makadaog mo sa mga nagkadaiyang papremyo na ginahatag sa City Government of Davao. Alright. Ug syempre ato pong mensahe sa tanang mga estudyante, mga tanang mga eskwelahan, good luck sa pag-abre sa klase sunod semana. So namo i-greet bago ta manamilit. Namo i-greet. And advance happiest birthday to our pag-asa ng Davao, Miss Thank you so Catriana much. Batu. Happy birthday!
Yeah, she will be celebrating her birthday this coming Sunday. Happy birthday. Ikaw, nabot kay i-greet aside this. Thank you so much to everyone who's watching. So, I'm not very used to hosting, so I'm trying my best here. So, thank you to everyone. Alright. Happy birthday po ay kay John Paul Miranda. So, manamilit na ta. Dabawenyos, be updated sa tanang mahinungdan na impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayao Davao Ingon Man, paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. At ang ikanunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayao Davao. Ug mao katong naglangkob sa Madayao Davao karong adlaw. Dabawenyos, ayaw kalimti, musunod kita sa tanang balaod ug pulisa sa ato pagamahanan. Timani kanunay basta Dabawenyo, disiplinado. Hangtod sa sunod higayon, ako si Sheila Vergara Rubio. Catriana Batu, Rian Calza, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao Davao. Kagutom ka talagman kalisod batukan. Amo maon edu Hey yeah 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 yeah. 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 Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao Davao. balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog na kabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao, Madayao Davao. Madayao, Madayao Davao. Kagutom ka talagman kalisod batukan. Amo maon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayon. Madayao,